Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan at natutuwa akong makasama ngayon si Cyberpunk Dingo. Siya kung hindi man ang paborito kong YouTuber sa ngayon ay isa sa aking top 3. Dahil sa totoo lang, magsimula tayo doon. Kadalasan, ang mga dating Muslim ay nagsisimula ng kanilang karera, YouTube channel, advokasya o aktivismo, anumang gusto nilang tawag dito. Nagsimula sila sa pagpuna sa Islam at ganoon din ako nagsimula noong 2018. Siguro ibang mundo pa noon. Noon hindi ganito ang sitwasyon. Kaya sa pagbabago ko, minsan sa aking paglalakbay, sinabi ko, bahala na. May mas malaking problema tayong hinaharap ngayon. Itigil ang pag-aalala sa pag-aalis ng Islam sa Pakistan, Bangladesh, India, o gitnang silangan. Bro, yung mga tao na kinabibilangan mo, mas lumalakas ang kapangyarihan nila dito sa kanluran. At pagkatapos ng kanluran, wala na tayong ibang mapupuntahan. Dapat nating panatilihin ang sibilisasyong kanluranin. Yan ang layunin ko. Ganun ako. Ganoon ang naging direksyon ng aking aktivismo. Pero ikaw? Unang kita ko sa'yo. Mga 1 taon at kalahati na ang nakalipas, napanood ko video mo. Magaling at maganda ang videos mo. Pero nilaktawan mo ang unang hakbang. Bakit? Siyempre, alam mo na, ipinanganak ako sa isang bansa na sinasabing 100% Muslim at may parusang kamatayan para sa mga umaalis. Alam mo na kung ano ang kalalabasan, naintindihan mo kung ano ang itsura ng isang lipunan na parang lahat ay naniniwala, na hindi naman talaga totoo nung panahon na yon. Alam mo kung paano gumagana ang mga bagay at naiisip mo na ang magiging resulta at itsura nito. At yun ay siyam na lang. Pero paano kung sa politika, sa batas, sa kultura, sa lipunan, lampas na tayo sa 50, lampas na tayo sa 60, bigla ang lipunan mo ay mukhang talagang masama dahil sa Islam, alam mo lahat ng ginagawa mo ay para lang makapunta sa langit, hindi para pagandahin ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Maraming tao ang hindi masaya sa ganitong lipunan. Hindi man lang umabot sa 60%, parang 10%, 15%. 20% lang. Sa United Kingdom, 8% lang. Tingnan mo ang epekto na nagagawa nila. Sa ngayon, 3% lang ang Australia. Noon sa United Kingdom, 3% din nung nangyari ang grooming gang issue. Pagsapit ng bagong siglo, 2.5% ito noong 2001. Oo, hindi pa nga konserbatibo o progresibo. Wala silang pakialam, parang lahat sila ay nakibahagi sa pagtatago nun. Kaya, alam mo, pakiramdam ko nung bata pa ako at medyo pasaway ako nung ako'y nagbibinata pa lang. Parang dinaanan ko lahat dahil bahagi ng pagtalikod ko sa pananampalataya. Nakipagdebate ako sa mga Muslim, pati sa mga radikal tungkol sa katotohanan ng Islam, banal na kasulatan, at kung totoo ba ang Quran at Hadith. Lahat ng yon, dinaanan ko lahat ng yon. Alam mo, bilang dating Muslim din, naiintindihan mong nakakapagod talaga yon. Parang sinusubukan mong makipagtalo sa mga taong ayaw namang kumbinsihin o seryosohin ang mga argumento mo. At madalas, Sa huli ng araw, nagkaroon kami ng ilang tagumpay. Ayokong maliitin ng tuluyan ng aming kilusan. Nagkaroon talaga kami ng ilang tagumpay. Noong 2019 at 2020 pa lang, nakatanggap na ako ng mahigit 1,000 mensahe ng, "Uy, nagbago na ako. Umalis ako sa Islam dahil sa'yo at sa iba pang tulad mo." Kapag nagsimula silang maghanap at natuklasan si Haris Sultan, malalaman din nila ang tungkol sa apostate na propeta, kay David Wood, at iba pa. At ipinapakilala sila sa isang ekosistema. Tama ka, nakakapagod at nakakaubos talaga ng lakas sa ilang punto. Kahit ilang libo, 10,000 milyon, o 10 milyon, hindi naman yan kalakihan sa kabuuang larawan ng mga bagay-bagay. Lalo na kapag may 2 bilyong Muslim na naglalakad-lakad. At kasabay nito ay hinaharap mo ang banta ng Islamisasyon ng kanluran. oo, kaya sa gano'ng kaso, alam mo, at umalis na ako no'n at nandito na ako sa Australia. Ibig kong sabihin, hindi naman talaga mataas ang population ng mga Muslim dito sa Australia. Pero gaya ng sinabi natin, isa lang yang harapan, ilusyon lang yan na nakikita nating lahat. Oo, tingin ko nung 1,970 mga 100,000 lang or mas kaunti ang Muslim sa Australia. Kaya sa susunod na senso, abot na ng 1,000,000. Kagaya nung nakaraang senso, sinabi doon parang mga 800 o gano'n, 800,000 pero sa susunod, lalampas na ng 1,000,000 ng madali. Yan ang exponential growth.
At ngayon, kung maari akong magbigay ng halimbawa, makikita ninyo ang isa sa pinakamakapangyarihang politiko at miyembro ng gabinete sa bansa na si Tony Burke na nahalal mula sa distrito ng Watson kung saan nagmula ang London shooters. Ngayon, ang Watson ay may 20 beses na mas maraming Muslim kaysa pambansang average, higit pa sa ibang distrito sa bansa. Wow, hindi ko alam yon. Ibig sabihin, nakasalalay kay Tony Burke ang karera niya sa boto ng mga Muslim. Tama? Oh, talagang totoo yan. Oh, siya na. Ang pinakamasama dito, siya ang namamahala sa mga usaping pambahay at immigration. Kaya ngayon nakikita mo kung bakit biglang naging masama ito. Parang nangyayari ulit ang sa United Kingdom. Oo, kaya ano ang ginawa niya? Nakipaglaban siya. Sino ba ang lumalaban para gawin ito? Nakipaglaban siya para ibalik ang Islamic State. Mga bride ng Islamic State of Iraq and Syria, pabalik ng Australia. Oh, tahimik nila itong ginawa sa simula ng taon. Walang nakaalam. Makalipas ang ilang buwan. Oo, at ngayon lumalabas na talagang pinaglaban niya na mangyari ito, hindi lang basta, "Sige, pipirmahan ko na lang." Alam mo, yun talagang siya mismo ang gumawa nito. At pagkatapos, nalaman natin na nasa paliparan siya, sinalubong niya lahat ng mga refugee mula Gaza at kung ano-ano pa, parang bumabalik sila at siya mismo ang nandoon sa paliparan para batiin sila habang sumisigaw ng Allahu Akbar sa likuran. Si Tony Burke parang kangaroo na natulala sa ilaw ng sasakyan. Sobrang kakaiba ng itsura niya. Pwede mo naman, kung i-google mo, makikita mo yung larawan ni Tony Burke sa paliparan. Di ko makita yon. Oh, naalala ko. Naalala ko nung tinakpan ko yung kwento na yon nung lahat ay nagagalit tungkol kay Anthony. Nagbigay si Albanese ng mga protection visa sa 4,000 na mga hardin na siyang pinakamarami sa kahit anong bansa sa kanluran. Para sa akin, United Kingdom ang pinakamalapit, siguro ilang daan lang. Oo, kahit ang isang bansa tulad ng United Kingdom ay ginagawa yon. At pagkatapos, si Albanese ay nagdadala ng mga taong nakita na natin dati. Hindi na natin kailangang makita pa yan. Ang kultura at panlipunang bakas na iniwan ng ideolohiyang ito sa lipunang Australiano, sa lipunang United Kingdom, kung may alinlangan pa ang sinuman bago ang ikapito ng Oktubre, dapat nawala na ang mga pagdududang iyon pagkatapos ng teroristang pag-atake noong ikapito ng Oktubre. Kung paano umasta ang mga taong ito, kung paano sila lumabas at sumigaw ng ilan sa pinakamalulupit na islogan, at ginawa pa nilang normal ito. Naalala ko pa pati ang United Kingdom at si Albanese. Hindi ko alam kung naaalala mo yung nangyari kay Julian Assange sa Sydney Harbour Bridge. Tinangka nilang pigilan at harangin ng gobyerno, pero pareho pa rin ang problema. Pinayagan ito ng mga korte. Sinabi rin nila na bawal natin ito. Mga mararahas na bandila gaya ng sa Hezbollah o Houthis, pareho lang ang posibilidad. Hindi nila ito ipinatupad. Walang inaresto, nagpatuloy lang sila gaya ng dati. Pareho lang ito sa nakita natin sa United Kingdom. Sa tingin mo ba may ganitong kawalang magawa dahil sa ating mga batas, sa ating makataong mga batas, na ginawa hindi para sa mga ganitong tao? O sa tingin mo ba talagang kulang lang sa political will para harapin ang ganitong sitwasyon? Ngayon, nadawit at binabatikos si Albanese, gaya ng sinabi na natin dati. Parang, kapag naging normal na ito, yan ang mga Hudyo, nasaan ang mga Hudyo? Kapag naging normal ang ganitong pananalita o sigaw sa mga kalsada ng kabisera, siguradong may masamang mangyayari. At saka, itong Bond Beach ang pinakamasamang halimbawa. Naalala mo ba kung paano nila sinusunog ang mga restaurant sa Sydney at Melbourne? O pati mga sinagoga. Pati mga sinagoga. Kaya nangyayari yon sa panahon ni Anthony Albanese. Hindi ko talaga makita o mahanap ang pagkakaiba kina Albo at Kiostama dahil pareho silang kaliwa. Pareho silang mga politiko ng labor. Pero gusto kong panatilihing bukas ang isip ko. Minsan, nadadala tayo, minsan natatali tayo sa sarili nating mga pagkiling. Gusto ko talaga ang channel at opinion nyo mga pare. Panoorin nyo rin ang The Cyberpunk Dingo channel niya. Siguradong magugustuhan nyo, maganda ang mga video at consistent ang pagkakagawa. Sa tingin mo ba kulang ang political will o sapat na? Sa tingin ko pareho silang may bahagi. Isa sa mga madalas kong sinasabi, pati na rin sa X ay ito. Naniniwala ako na ang kaliwa o ang makabagong political left ay natatanging hindi kayang harapin ang problema ng lumalaking impluensya ng Islam sa kanluran. Ibig sabihin para lang talaga ito sa'yo. Hindi lahat ng banyagang kultura.
Isa sa mga pangunahing paniniwala ay dapat gawing pareho ang lipunan at kalimutan ang lahat ng pagkakaiba sa kultura, relihiyon at teolohiya. Kung yan ang isa sa mga pangunahing pinahahalagahan mo, syempre, magkakaproblema ka kapag nakatagpo ka ng mga taong may ibang-ibang pinahahalagahan. Hindi ko alam kung narinig mo na ang paradox ng pagtitiis ni Karl Popper. Oo. Kaya kung titiisin mo ang hindi pagtitiis, sa huli babagsak ang iyong lipunan, hindi na ito magiging mapagparaya na lipunan. Kaya kailangan mong aktibong alisin at hindi ito isang euphemismo para sa deportasyon or kung ano paman, pero kailangan mong alisin ang hindi pagtitiis mula sa lipunan. Hindi mo ito dapat tiisin. Pero sa tingin ko sa kasong ito, ang totoong nangyari ay parang inimbitahan mo ang lobo sa loob ng kulungan ng mga manok at ipinagtatanggol mo pa ang lobo. Dahil sa tingin ko, si Anthony Albanese ay nagsalita ng mahigit 5,000 na salita sa mga press conference pagkatapos ng pamamaril sa Bondi. Ni minsan niyang binanggit ang Islam, radikal na Islam, Islamismo o relihiyon. Hindi niya nabanggit ang mga salitang iyon pero binanggit niya ang Islamic State of Iraq and Syria. Ano ang ibig sabihin ng unang ay? Hindi niya sinabi. Israel, hindi mo ba alam na isa Israel ang ibig sabihin? Ay, sa Islamic State of Iraq and Syria ay nangangahulugang Israel? Oh, narinig ko na rin ang maraming conspiracy. Alam mo, yung mga sira-ulo sinasabi rin yan. Napansin ko kung paano mo agad kinorek ang sarili mo. Hindi ito isang euphemism para sa deportation. Madalas ko nang ginagamit ang salitang yan. Bibili ako ng mug na may nakasulat na deport. Pero matagal ko na talagang sinasabi ito. Sa tingin ko, baka nakita mo na rin yon. Matagal ko nang sinasabi na ang nangyayari sa United Kingdom na uuwi rin sa Australia. Madalas ko itong sabihin dati pero tumigil ako. Kaya parang kailangan kong maghanap ng mga video mula 2 taon na. Kaya nangyayari talaga ito ngayon sa totoong oras. Kaya alam natin kung ilang video na ang nakita mo. Literal na may daan-daang video kung saan. Sa United Kingdom, 30-14 katao kada araw ang naaaresto dahil sa isang social. 30 hanggang 40 tao. Sige, libo-libo na ang naaresto. Alam ko karamihan sa kanila ay simpleng babala lang o kung ano paman. Pero malaki pa rin ang sinasabi niyan tungkol sa pananaw mo sa malayang pananalita. Ganon din ang nangyari dito sa Australia. Hindi ko alam kung nakita mo yung video na ipinost ko. Nagulat ako na umabot sa 2 milyong views ito sa X. Paano hindi ito nangyari? O sige, pakinggan mo ito. Napaka-United Kingdom ng dating nito. Kumatok ka sa pinto. Malakas ang kumakatok sa pinto. Ay, sandali. Nakita ko na to. Basta isang lugar lang. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ano bang problema mo? Gusto ko lang magsalita. Michael, ikaw ba yon? Oo, bakit? Gusto ko lang makipag-usap sa'yo tungkol sa ilang bagay na siguro napansin mo na rin, lalo na yung naipost sa social media. Wala talaga akong pakialam. May kalayaan ako magsalita na pwede mo siyang yakapin palayo. Sigurado. Sige, ganito nila sinusubukan ng sitwasyon. Ganito sila nagsisimula. Oh, Matagal ko nang tinatalakay ang mga issue sa United Kingdom tungkol sa kaligtasan dito sa Australia. Oo, ikaw yon. Malamang hindi ka kasing prangka ko. Minsan nagiging prangka rin ako. Pero alam ko na ang kaibigan kong si Nuria ay minsang nag-alala na magsalita sa harap ng kamera sa United Kingdom at sabi ko, United Kingdom ito. Isa itong police state. Simula ng Bondi Beach Massacre, paalala ko lang na isang Islamist ang pumatay sa 15 Australiano. Sige, isang Islamist lang. At ang naging tugon ng gobyerno ay, simulan nating arestuhin ang mga taong may Nazi tattoo. Simulan nating higpitan ang mga tao. Simulan nating arestuhin ang mga tao dahil sa mga post nila sa social media. Kapag nagsalita ka ng hate speech, asahan mong may kakatok sa bahay mo. Sa pintuan, may kakatok sa pintuan, kaya bigla na lang akong nag-aabang ng katok sa pintuan. Naranasan mo na ba? Pumasok na ba sa isip mo kahit kaunti lang? oh, syempre, alam mo, mula pa nung unang araw, sa totoo lang, hindi ko lang tinutukoy yung pagkatapos ng Bondi, pati na rin bago pa si Blondie. Kung natatandaan mo, nung panahon ng COVID, may isang sobrang sikat na video ng pulis na inaaresto ang isang buntis na babae. Sa tingin ko nangyari yon sa Melbourne simula ng video na yon. Binago nito ang pananaw ko kung ano pa ang kaya nilang gawin. Nung panahong iyon, dapat lang hinatulan ng mga tao iyon
na sinasabing ginagamit lang ng taong ito ang kalayaan sa pagpapahayag online at wala namang ginagawang masama. Alam ko na maaga pa iyon nung pandemya bago mangyari ang marami. Pero pinasok nila ang bahay niya at inaresto siya, isang buntis na babae sa harap ng kanyang mga anak. Naisip ko, sandali, hindi naman talaga sinabi ng karamihan na masama yan. Iilan lang ang nagsasabi nun. Sabi ko, okay, kapag naging normal na ang ganong bagay, makukuha ng gobyerno ang ideya na, okay, hindi magsasalita ang mga tao laban sa amin kung subukan namin ito. Noon, ang konserbatibo ang namumuno bilang coalition. Ngayon, isipin mo kung ano ang gagawin ng Labor ngayong sila na ang may kapangyarihan. Kasi hindi man lang nila binanggit ang tungkol sa Islam o kahit ano pa. Pero tama rin ang punto mo. Kamakailan, baka napansin mo si Drew Pavlo sa X, na siguro ang pinakasikat na Australianong nagpo-post sa Twitter. At nag-post siya dahil nakikipag-usap siya kay Abu Sayyid or Wassam Haddad na siyang Islamic State of Iraq and Syria preacher na nagradikalisa sa mga bumaril sa Bondi. Nagpapalitan sila ng mensahe Naglalakad-lakad sila. o pabalik-balik. At ayon sa balita, tinawagan daw ng pulis si Drew at sinabihan siyang tanggalin iyon. Isang post tungkol sa isang sobrang kaliwang tao na sinusubukang bigyang katwiran ng pamamaril. Hindi sila nagalit doon sa taong nagsasabing ang pamamaril ay para sa mga Zionista, kaya ayos lang daw iyon. Mas nakita pa nila ang problema doon sa taong nag-post noon para makita ng lahat. At para sa akin, napakabaliw at kakaiba nun kasi parang may nagreklamo ba? Baka nakita mo rin na yung safety commissioner ay gumawa ng kakaibang bagay. Isang taon na ang nakalipas, muntik nang mapatay si Mario Murray Emanuel sa harap ng kamera. At hulaan mo, nagpa siyang ipabura sa buong mundo ang video na yon. Oh, hindi. Tulad ng social media, Kalimutan mo na yung aktual na logistical na aspeto nito o yung pagiging practical nito. Kapag may na-upload sa internet, mahirap na itong habulin at patahimikin ng mga tao. Parang nasa dagat na siya, hindi mo na talaga maibabalik sa bote mo. Pero ang tindi ng kayabangan at kapal ng mukha ng mga taong ito, na iniisip nilang kaya talaga nilang gawin yon. Ipakikita namin sa inyo kung paano namin gagawin ito. Kakatok kami sa pinto mo, at sa pinto mo, abusuhin namin ang kumpanyang yan, ang social media company na yan, makikipagdigma kami kay Elon Musk. Hindi pa rin nila matanggap yon. Nabubuhay tayo sa panahon na lampas na sa mainstream media. Gusto mo man o hindi, mas mataas na uri ng talakayan ito. Kahit na maraming kalokohan sa social media, oo, maraming kalokohan. Maraming peking balita, maraming masasamang tao, malamang dahil nasa simula pa lang tayo pagdating sa social media. o Sa buong kasaysayan ng tao, ang mga proseso ay nagbago at gumanda habang lumilipas ang panahon. Matututuhan ng mga tao kung alin ang dapat pagkatiwalaan at alin ang hindi dapat pagkatiwalaan. O nakita natin na yung mga nagtitiwala kay Alex Jones, na kilalang conspiracy theorist, pero tingnan mo ang ginawa ng mga taong ito. Nakakita ako ng maraming mga post mula kay Alex Jones na hindi ko kailanman hinangaan at pati na rin kay Andrew Tate. Sinasabi nila ang ilang mga bagay na talagang pangkaraniwang sentido komon at nakikita ko kung ano ang gagawin ng mga taong iyon. Kung bakit ang ilang tao na katulad ko ay titigil na sa pag-atake sa mga kakaibang taong iyon dahil hindi ko nalaban iyon ngayon. Katulad sa akin, may mas mahalaga akong aalalahanin. Katulad ng pag-usbong ng Islamismo sa kanluran at inaatake rin ni Alex Jones ang mga Islamist kaya hindi ko siya atakihin. Kaya gumagawa sila, bumubuo sila ng mga bagong alyansa. At ito ang nakita natin sa pagitan ng mga moderatong Muslim at radikal na Muslim. Mayroong mga moderatong Muslim. Ewan ko, iniisip ko yun nung nakaraan. Gusto ko ring marinig ang opinyon mo tungkol doon. Sa hindi ko alam na dahilan, ang Oktubre 7 ay naglapit sa mga moderado at radikal dahil nakahanap sila ng iisang layunin, iisang kaaway. Kaya nga meron kang mga Busha Sheiks o kahit yung iba pang tinatawag na lipstick Muslims. o Sang-ayon sila kay Daniel Hikikachus, sang-ayon sila. Maaaring hindi sila magkasundo sa mga teolohikal na punto sa kahit anong dahilan. Pero bilang isang entidad, bilang isang komunidad, kumikilos sila bilang iisang panig. Nangyayari iyon kapalit ng mga pagpapahalaga ng Briton o ng pangunahing komunidad ng Britanya. Ano ang opinion mo tungkol doon? nakakatawa na nabanggit mo ang palabas ni Bush. May isang bagay na talagang may kaugnayan sa tanong na yan.
Hindi ko na alam kung gaano nakatagal yon, siguro ilang buwan na ang nakalipas. Naglabas siya ng tweet na nagsasabing gusto niya ng isang pan-Islamic, nagkakaisang pan-Islamic na estado, kung saan alam mo na nagsasama-sama ang karamihan sa mga estado. Isang Islamikong kalipato. Iyon ang Islamic State of Iraq and Syria. Iyon ang Islamic State of Iraq and Syria. Oo, naisip ko, moderate siya, pero parang gusto rin niya ang gusto ng Islamic State of Iraq and Syria. Sino ang mga halatang radikal? Nakakatuwa yan, naisip ko rin dati at sang-ayon ako na may kaugnayan talaga sa tanong mo. Simula nung Oktubre 7, sa tingin ko nakita natin na nagiging malabo ang mga linya at sa palagay ko mas naging halata ang panganib dahil dito. Siguro tungkol sa kung ano ang mangyayari kung magkaroon ng malaking impluwensya ang kilusang ito sa politika. Nakikita natin sina Tony Burks, ang mga key stars at ang kalayaan ng Gaza. Sa United Kingdom halimbawa, nakikita natin kung ano ang kaya nilang gawin at sa tingin ko sa United Kingdom sa susunod na eleksyon, mukhang dadami pa ang mga independyente ng Gaza. Iba talaga ang sistema ng halalan nila kumpara sa Australia kung saan doon hindi ka basta nakakakuha ng pwesto sa lower house dahil lang sa isang issue. Mga tao, maaari mong makuha ito sa upper house, pero kung hindi, hindi mo makukuha. At pakiramdam ko talaga, ngayon nakikita natin ang matagal ko nang iniisip. Ito ang tanong na pinoproblema ko pa. Ano ba talaga ang pagkakaiba ng moderate at radical? Para sa akin, ang radical ay yung taong sumusunod sa Islam kung paano ito dapat sundin. Habang sinusunod mo ang Quran, alam mo na. Mas nagiging radikal ka, mas nagiging ekstremista. Mas nagmumukha kang baliw at mas kaunti ang nasusunod mo sa Islam. Yan ang ibig sabihin ng moderate o progresibo. Siyempre, gusto kong makakita ng mas maraming progresibong Muslim, mas maraming baklang Muslim, alam mo na. Gusto kong makita na ang relihiyon ay parang mareforma at baka nga tuluyang mabago o mabaluktot. Sa tingin ko, sila yon. Hindi siya magiging Muslim, kundi takfid. Kaya alam ko na magiging ibang-iba talaga ito. Naipag-isipan ko talaga ito. May interview ako sa Baraka Show noong nakaraang linggo at naisip ko ito. Sinabi ko, tama ka. Kaya isinulat ko yon sa libro ko at tinalakay bilang malaking palaisipan. Ang taong malayo sa hindi sineseryoso ang Islam ay tunay na mabuting Muslim. Hindi siya naniniwala sa jihad o pagpapasailalim sa babae, halos feminist na siya. Kaya habang mas malayo siya sa Islam, mas nagiging mabuting tao siya. Ang karaniwan nating tinutukoy bilang mabuting Muslim. Pero sa teolohiya, hindi talaga siya mabuting Muslim. Sa totoo lang, masama siyang tao. Hindi niya sinusunod ang ating prinsipyo at radikal na sinabi, masama silang tao. Mas malapit sila sa doktrina at teolohiya ng Islam. Pero pinino ko pa ng kaunti ang definisyong ito. Lalo na kung titingnan ng mundo pagkatapos ng Oktubre 7. Ang pinagkaiba lang ng radikal at moderado o lipstick Muslim ay nasa pagtukoy, pero hindi lahat kabilang dito. Kailangan nating gumawa ng definisyon na mas malawak hanggat maaari, lalo na sa mundo pagkatapos ng Oktubre 7. Ang tanging pagkakaiba ng mga moderado at mga radikal ay ang paraan ng pagpapatupad. Sang-ayon sila sa mga pangunahing halaga. Si Allah ang lumikha ng sansinukob at nagbigay ng sharia. May video ako, papatugtugin ko muna ito sa iyo. Talagang makabuluhan ito. Papatugtugin ko ang video na ito tulad ng ginawa ko sa isa sa mga bago kong video. Sa tingin ko nakita mo na ito. Oo, pakinggan mo ito. Lahat ng tao sa loob ng kwarto. Sino sa inyo ang normal na Sunni Muslim, hindi ekstremista o radikal, taas ang kamay? Yung tinuturing nating mabubuting Muslim, mabubuting tao tayo. Tingnan ninyo ito lahat. Subhanallah. Sige, ibaba na ulit ninyo ang mga kamay ninyo. Ilan sa inyo ang sumasang-ayon dyan? Ang mga parusang inilalarawan sa Quran at sa Sunnah, maging ito man ay kamatayan, pagbato, hanggang mamatay dahil sa pangangalunya o ano paman, kung ito ay mula kay Allah at sa kanyang sugo, iyon ang pinakamainam na parusa na maaaring ipataw sa sangkatauhan. At iyan ang dapat nating ipatupad sa mundo. Bawat moderatong Muslim, bawat Muslim na parang nagpapanggap lang, kahit pa hindi sila nagsusuot ng hijab tulad ni Bushik o anuman ang uri ng Muslim nila. Kahit sumama sila sa nightclub kasama mo, sasagot silang oo sa tanong na ito. Kung naniniwala akong si Allah ang tanging Diyos, natural na sundin ko ang kanyang mga batas. Parusa, kabilang ang pagbato sa nangangalunya at homosekswal. Maaaring hindi sila sang-ayon sa pagpapatupad nito, gaya ng paggamit natin ng sharia. Panoorin na lang natin ang video na ito. Sino ang sumasang-ayon dyan? Ayan mga kaibigan. Allahu Akbar. Kayo ba ay radikal na ekstremista? Oo.
Ang pinagkaiba lang nila ay paano ito ipinatutupad. Kaya ko sinasabi, nawawalan ng saysay ang mga mabubuting, moderado, at nagpapanggap na Muslim. Dahil ang anumang pagbabago sa isang lipunan ay laging dinadala ng pimpoteno talagang radikal, revolusyonaryong mga tao. Oo, sila ang nagdadala ng pagbabago at pagkatapos ay sumusunod na lang ang iba. Sumusunod na lang sila sa agos. Ganyan ang nangyari sa Rebolusyong Islamiko ng Iran, Rebolusyong Bolshevik. Hindi lahat ay sang-ayon. Hindi mo kailangang makuha ang 51% ng publiko sa iyong panig. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko maintindihan kung bakit ang dami sa mga woke na tanga na, oh, 6 lang yan. At sa 6 na yan, 3 lang ang babae. Baka isa lang sa kanila, o wala pa, ang magiging kasing radikal ng mga Muhammad Hijab. Pero minamaliit din nila yon. Kasi pati si Muhammad Hijab nagsabi rin. May tig-isa-1 milyong subscribers sila, lahat Ingles ang salita mula sa English-speaking na mundo. Karamihan sa kanila, minamaliit pa nila ang mga radikal. Pero sobra din nilang pinapalaki ang kahalagahan ng mga moderadong nagpapanggap lang. Ang mga Muslim na magiging ganap na walang kinalaman, magiging tagapanood lang sila. Oo, sino ba ang iniisip ng mga progresibong ito? Panoorin si Muhammad Hijab. Hindi naman milyon, ibig kong sabihin, hindi ko alam kung ilan. VC. Hindi sila ganoon. Hindi sila karamihan ng mga Pakistani. Hindi, karamihan sila ay mga Briton o Amerikanong Muslim. Sila ay mga karaniwang pang-araw-araw na Muslim lang. Hindi sila mga tagasunod ng Islamic State of Iraq and Syria. Wala silang ganong kaugnayan. May gusto pa akong idagdag. Di ko alam kung napanood mo na ang panayam ng punong ministro ng Australia. Kaya sinabi ni Anthony Albanese ng ganito, sa tingin ko may tanong na ibinigay sa kanya na sobrang espesipiko na hindi niya maiwasang banggitin ang salitang Islam. Kaya ang paraan ng pagkakasabi niya ay, ang mga bumaril o ang mga armadong lalaki ay nagsasanay. Marahil isang baluktot na version ng Islam na ginagamit ng Islamic State of Iraq and Syria at naisip ko na napaka-interesante nun dahil ang Islamic State of Iraq and Syria nung kasagsagan nito, nung nasa rurok sila, nung kontrolado nila ang karamihan ng Syria at Iraq, naglalabas sila noon ng isang magazine, nakasulat ito sa Ingles, tinawag itong The Dick. Malamang makakahanap ka rin ng kopya nito sa dark web. Hinamon talaga nila ang mga moderadong Muslim na pinaniniwalaan nilang lahat ay mga tumalikod na sa pananampalataya. Hinamon nila ang mga ito na maghanap ng kahit ano sa Quran o Hadith na taliwas sa kanilang ginagawa roon. Karaniwan naming ginagamit ang argumentong ito tungkol sa mga hindi nagawa ni Muhammad. Hindi gumagawa ang Islamic State of Iraq and Syria ng anumang bagay na hindi direktang ginawa ni Muhammad o ng kanyang mga kasamahan. Talagang totoo. Walang kahit isang bagay. Oo, gusto nilang bumalik sa mga panahong iyon. Gusto nilang mamuhay ng eksakto ng ganon. At sa totoo lang, kung magiging tapat ako, sa tingin ko, ang paraan ng pagtrato ng Taliban sa mga babae at ang istruktura ng kanilang lipunan ay malamang na halos kapareho ng Malapit na pero hindi pa rin sobrang lapit. Kung ikukumpara sa Islam ni Muhammad, ang Taliban ay ituturing na sobrang liberal sa mundo ni Muhammad. Tama, sasabihin nila, ay gising na gising ka pala. tinawag ni Muhammad ang tao na gising na gising. At Taliban pa sa lahat ng tao. Oh, sobrang nakakaawa, sobrang ganoon. Ibig kong sabihin, suicidal empathy siguro ang pinakaangkop na salita. Gusto ko ring lumipat sa Amerika, kaya ang Australia sigurado na yon. Meron tayong mga talagang interesting na taon sa hinaharap. Hanggang sa susunod na eleksyon, ibibigay ko ang lahat. Pauline Hansen. Sa tingin ko kailangan natin ng katulad niya. Napanood ko ang bago mong video at gumawa rin ako ng ganoon. Hindi ito aksidente. Yung mga nagmaliit sa One Nation, kitang walang alam. Mga pangyayari sa United Kingdom, Germany, France, kasama si Marine Le Pen at AfD Reform. Alam kong magkaibang partido sila, pero lahat ay matinding right-wing. At nangyari yon dahil sa isang dahilan. May isip mo ba sa isang bansa tulad ng United Kingdom kung saan ang Tories at Labour ang naging pangunahing partido? Duopoly na yan sa loob ng 100 at 40 hanggang 150 taon. At kapag nalaos ang mga partidong politikal, naapektuhan ang sibilisasyon. Tulad ng pag-usbong ng Republican Party noong kalagitnaan ng ika-11 na siglo sa United States. Kaya kapag nagbago ang mga partidong politikal, ibig sabihin halos patay na ang doktrina. Patay na talaga. Kaya ang doktrina ng kaliwang Labor ay talagang namamatay na. Magkakaroon ng paglaban ng mga tao. Lalaban talaga sila. Hindi lang basta susuko at mamamatay na lang.
lalo na ang isang sibilisasyon na kasing dakila ng kanluran. Kaya mas nagiging mas interesante pa ang mga bagay sa Amerika ngayon. Malinaw na, ang Amerika ay isang napakaibang bansa. Isa itong kakaibang nilalang. Isang mundo sa sarili nito. At si Trump sa kanyang mga ayos na pagpigil. Oo, kung paano dapat ng kahit sino. Sa totoo lang, malamang mas bata ka sa akin, pero ito ang normal 20 taon na ang nakalipas. Inaasahan sa bawat imigrante noon na kapag lumampas ka sa bisa ng iyong visa sa Australia o sa United Kingdom, ikaw ay ipapadeport. Walang benepisyo o pribilehiyong makukuha. Nandito ka lang bilang estudyante o bilang isang may work visa at wala kang anumang kasiguraduhan. Hindi ka responsibilidad ng Estado. Hindi ko alam kung kailan nangyari ang pagbabagong yon. Hindi ko alam kung kailan tayo nagbago mula sa, dapat makakuha tayo. Siguro binago ng COVID ang maraming bagay na yon. Kaya naman sa United States, nakita ko na ang kanilang anti-Islam na kilusan o ang paglaban sa Islamismo ay nagkaroon ng lakas. Hindi ko alam kung nakita mo na yung mga video ni na Jake Paul at Valentina Gomez at talagang ibang level sila. Hindi natin maisip na mangyayari yon dito sa Australia or sa United Kingdom. Saan sa tingin mo? Kasama na rin ang Somali fraud scandal at iba pa. Paano mo sa tingin tutugon ng Amerika dito sa iskandalong ito? Sa tingin ko magiging matindi ang tugon nila. Mukhang ngayon lang napansin ng mga Amerikano. Ang taon na ito ang naging turning point sa isip ko para sa United States pagdating sa isyong ito. Maraming hindi nakakaalam kung gaano kalala ang sitwasyon. Halimbawa, ang Deborah ay karamihan ng Arabong Muslim na lungsod ngayon. Sa palagay ko, hindi agad na itaas ang alarma noon. Tulad ng dati, walang pakialam ang iba hanggat hindi sila apektado. Walang pakialam ang mga tao kasi sobrang bagal talaga. Yung proseso na yon. Sa tingin ko, nagulat talaga ang mga tao nang mahalal si Mandani sa New York City. Kasi si Neil, Hindi naman siya Muslim eh. hindi, wala akong alam. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Gising siya. /Islamist. Sa tingin ko, hindi siya pro-Palestine. Oo, sa tingin ko pro-Palestine siya kasi gising siya. Kaya nga, oo, at gaya ng alam natin, ang mga malalayo sa kaliwa ay may hilig sa Pero sa tingin ko, medyo kakaiba rin ang dating nun. Kung matatandaan mo, nung tinangkang magtayo ng mosque malapit sa World Trade Center, ilang taon na ang nakalipas, naging malaking issue iyon. Ngayon, malinaw na si Zahan Amdani ay pumupunta sa mga mosque na ito. Nakipag-usap siya sa mga preacher na sumubok pasabugin ng World Trade Center noon at tinalakay ang pagmarcha sa New York City kasama ang 10,000 Islamista. Alam mo, ito ang mga taong kasama niya. Kaya napapaisip ka, paano nga ba ito nangyari? At may isang halatang sagot. Hinayaang makapasok ng United States ang maraming tao na hindi akma sa pamumuhay ng Amerikano. At ngayon, may kapangyarihang pampolitika na sila, binigyan mo pa sila ng karapatang bumoto, teka lang, at malinaw na magbabago talaga yan. Halos gusto na nga nila ng isang uri ng lipunang hiwalay o separatista. Pakiramdam ko, kahit saan ka tumingin, dito man sa United Kingdom or sa United States. Pero ang pagkakaiba, mas malaki talaga ang United States. At meron silang tinatawag na First at Second Amendments na talagang malaking pagkakaiba. Sa tingin ko, si Valentina Gomez, ang ginagawa niya, hindi ko masasabi. May nakita akong isang bagay na talagang lantaran, halos kakaiba na, pero ginagawa niya ito. At si Jake lang, yung mga ginagawa niya talagang lantaran. Maaring di ito ang pinakamahusay na paraan, pero sa tingin ko, nagbubukas ito ng usapan. Nilalantad nito ang mga radical para makita ng lahat. Pero sa tingin ko, may spectrum. Noong nagsisimula kami bilang dating Muslim, may mas matapang at mas magalang sa amin. At palaging sinasabi ng mga tao, huwag mo silang insultuhin, punahin mo lang sila. Pinag-uusapan mo ang isang komunidad na naniniwala sa pagbitay o pagpatay sa'yo sa harap ng publiko kung sakaling nakalimutan mong banggitin ang kapayapaan. Sumakanya nawa ang kapayapaan, katabi ni Muhammad. Sige, kaya ganyan ang mga kaharap mo. Kaya masasabi ko, lahat ng uri ng kritisismo, pag-atake, pangungutya, lahat ay dapat payagan hanggat ito ay isang ideya. Malamang hindi natin gagawin yon. May mga tiyak na antas ng normalidad, pero hindi mo alam kung alin ang tatama, kung alin ang makakaapekto, kanino, hindi mo alam kung anong paraan. Kung gusto mong magbasa ng kritika sa Islam na gawa ng Oxford na propesor, sige lang, kung yun ang gusto mo.
Interesado ka, pero maraming tao. Nabubuhay tayo sa ibang panahon ngayon. Nabubuhay tayo sa panahon ng social media at TikTok. Sa tingin ko lahat pwede na. At pagdating sa pag-atake o pagpuna sa anumang ideya, dapat mong magawa ang gusto mo, kahit gaano pa iyon kabastos. Ganoon talaga. Iyan ang likas na ugali ng kanluraning sibilisasyon, lalo na ng Amerika. Yan ang sentro niyan. Ibig kong sabihin, iba talaga ang pananaw nila sa malayang pananalita at pangungutya. Sumuko ang Europa. Nang nangyari ang Charlie Hebdo, parang, sige, hindi. Nangyari rin ang Danish cartoons, di ba? Oo. Iba ang Amerika. Sila ang gumawa ng South Park. Parang hindi. Oo, mga leftist na media outlet sila tulad ng Cable News Network ATBP. Ganun sila. Naalala ko yung panayam kay Christopher Hitchens. Hindi ko alam kung napanood mo. Sinabi niya sa host ng Cable News Network na, harapin na lang natin. Hindi nyo ipinapakita ang cartoon hindi dahil sa respeto sa Islam, kundi dahil takot kayo sa posibleng ganti ng mga Muslim. Yan ang dahilan, hindi ninyo pinapakita ang Danish na cartoon. Sinabi niya yon noong 2006. O 2007 iba pa ang mundo noon, pati Cable News Network. Noon medyo makabayan pa sila. Pero sa tingin ko, may iba't ibang antas at doon nagkakaiba-iba ang mga kultura. Halimbawa, magkaiba ang United Kingdom, Australia at Amerika sa amin sa mas malawak na saklaw. At sa tingin ko, oo. At isa pa, syempre may mga tao talagang gumagawa nito at may antas ng panggagaya doon. Kailangan mo lang baliktarin ng kaunti ang tanong. Kung merong isang Valentina Gomez or Jake Lang na gumagawa nito tungkol sa Kristyanismo, mag-aalala ka ba ng ganon? Hindi ba mag-aalala ang mainstream media? Wala silang pakialam, normal na yon. Hindi naman nila laging binabastos si Queen Jesus, pero palagi silang gumagawa ng mga bagay na sobrang nakaka-offend sa mga Kristiyano. Sobrang normal na lang. Kaya siguro parang lantad na lantad siya kasi hindi naman talaga siya normal. At malakas ang pakiramdam ko tungkol dito na dapat gawing normal ang mga ganitong bagay. Gumawa ako ng video ilang linggo na ang nakalipas tungkol sa buong buhay ni Muhammad. Parang historical video. Puro kasaysayan lang yon. Tama ba? Walang pangungutya. Pakiramdam ko walang pangungutya talaga basta secular at obitibong kasaysayan lang ni Muhammad. Ngayon sa isip ko, isang video na ganyan siguro nung 2005 o kung kailanman. Kung may katulad ni Ayaan Hirsi Ali na ang partner niya sa pelikula ay napatay, ang ganong video o pelikula ay magiging sobrang controversial. Maaring ikaw ay alam mo mapahamak ng pisikal. Pero sa mundo ngayon, kaya kong magpatuloy at isa lang akong lalaki, alam mo yon, hindi naman ako filmmaker o kung ano pa man. Kaya kong gumawa ng video na maraming makakapanood at yun ang pinagkaiba. At sa tingin ko, kailangan talaga ang ganong antas ng normalisasyon para masigurado na ang Islamismo at pati na rin ang Islam bilang relihiyosong ideolohiya ay hindi lampas sa kritisismo. Para sa akin, mahalaga ito para mapigilan yon. Pilit ipinapakita ng kapangyarihang pampolitika ang sarili na nakikita mo kahit saan. Pero sa kabutihang palad, alam mo, sa United States, nagawa ni Donald Trump na tawagin ang pamamaril sa bonda bilang resulta ng radikal na Islam. Mahina niyang sabi, hindi talaga tayo natututo. Oo. Hindi talaga tayo natututo. Parang palagi mong dinadala ang mga taong paulit-ulit nagsasabing galit sila sa'yo at hindi sumusunod sa mga patakaran mo. Oo. Ulitin at uulitin lang natin to. At meron pa rin tayong mga taong pilit na nagpapakabait. Dahil lang, isa sa mga pinapahalagahan nila ay pantay-pantay ang lahat ng kultura. Kailangan nating magkasundo kahit papaano. Nakita mo ba kung gaano kaawa-awa? Nakita mo ba yung kaawa-awang pahayag ni Albo kung saan sinabi niya, kung pupunta ka sa Australia, kailangan mong iwanan ang mga pananaw mo sa pintuan. Bro, saang mundo ng mga tanga ka ba nabubuhay? Nagpasok ka lang naman ng mga taong may daan-daang taon ng mga hinanakit, di ba? Daan-daang taon na. Kung isasama ang isyu ng Israel at Palestina, halos 75 taon na at ilang henerasyon na ang lumipas. Oo. Walang pakialam kung gaano ka kaedukado. Kung pro-Palestina ka o Muslim, panig ka pa rin sa Palestina. Yan ang maikli mong talumpati o payo na dapat mong iwan sa labas ng pintuan. Hindi yan ubra, tol. Oo. Kaya sobrang nakakaawa, sobrang katawa-tawa, at hindi ko alam kung saan ito hahantong. Tiyak, nabubuhay tayo sa interesanting panahon. Mga pare, si Cyberpunk Dingo yan. Channel niya yan. Paki-check nyo. Sa tingin ko, magbi-binge watch ako ng lahat ng videos mo. Kasi itong mga thumbnail mo,
Grabe ang ilan sa mga ito. Tingnan mo ang gaganda ng mga videos mo. O yung iba dito, kailangan ko talagang mapanood ang ilan sa mga ito. Tingnan mo ang napakagandang YouTube channel na Cyberpunk Dingo. Paligoy-ligoy lang ako, pero siya nakakagawa ng magaganda at maayos na videos. Sana magawa ko rin yon. Pero malaking karangalan. Sobrang galing na makasama ka namin dahil napakaganda ng ginagawa mong trabaho. Salamat Haris Sultan, masaya akong makausap ka muli. Laging masaya gawin ito. Siyempre hanggang sa susunod.